Pakinggan natin itong balitang ito patungkol sa awayan. Patungkol sa awayan ng dalawang spokesperson. Na si Castro at saka si Castelo. Well, si Castelo po, she's very intelligent. Talagang well-versed siya doon sa trabaho ng OVP. Alam niya kung ano yung ginagawa ng OVP. Ito si Franz Castro. Walang alam. No? Malaki ang diferensya nitong dalawa na to. Nag-hire si Inday Sara ng spokesperson para makapagbalita ng mga para ipakita how a spokesperson supposed to do her job. Babae din ang kinuha para at least baka sakali may matutunan itong inutil na spokesperson ni Bongbong na mas bobo pa sa kanya. Kung papaano ang pagiging spokesperson. Ang pagiging spokesperson, ibig sabihin, kung may duda ang taong bayan, dapat sasapalan mo yun ng programa ng pamahalaan. Halimbawa, problema namin tubig. Huwag kayong mag-alala. Ito na po, may programa ang presidente ng Pilipinas para dyan. Problema pa bahay, huwag kayong mag-alala. Nandito na po tayo sa ganitong estado at ang projection natin ay ganito, ganyan. Kumbaga, ang trabaho mo bilang spokesperson, ipapaintindi natin ulit kay Franz Castro at kay Claire Castro. Ipapaintindi natin ulit na mouthpiece ka ng presidente. Pag ikaw ay nandiyan, wala kang pakialam sa kumbaga wala kang dapat gawin, wala kaming pakialam sa personal na opinion mo. Lahat ng sasabihin mo, yun ang posisyon ng Malacanang. Hindi ka pwedeng magbigay ng personal na opinion mo kasi hindi naman yun ang trabaho mo. Ang trabaho mo, lahat ng sabihin mo, lalabas sa bibig mo, yun din ang statement ng principal mo, which is yung engot na presidente natin sa Pilipinas. Siyempre, kung engot, kukuha rin ng mas engot sa kanya. Kasi pag kumuha ka ng matalino, halimbawa ako si Bongbong, kumuha ako ng matalino, halimbawa kinuha si Guanzon, matalino yun. Guanzon, isabihin mo sa mga mamamayang Pilipino na ayos ang Pilipinas. Sasabihin ni Guanzon, gago ka ba? Paano maging ayos Pilipinas? Wala ka namang ginagawa. Puro kahayupan lang ginagawa mo sa bayang Pilipinas. Mag-aaway sila ng nung inuutusan niya na pabanguhin siya. Kaya nga ang gagawin ni Bongbong, kukuha siya nung tanga. Kukuha siya noong inutil. Para mautusan niyang magsinungaling. So itong si Castro, itong si Castelo, ang style niya is sabihin talaga yung mga trabaho ng OVP kasi kina-question nyo, ito nagagawa ng OVP, ito lang yung budget namin, ito yung mga projects namin, nandito na tayo. Si Vice President Sara Duterte, madalas kasi yan lalabas ng bansang Pilipinas kasi hindi naman yan lalabas para magbakasyon, kundi lalabas naman yan para bisitahin yung kanyang tatay dahil syempre bilang isang Vice President, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, bukod sa tatay niya, yan ay Pilipino at tinatry ni VP Sara na ang kababayan niya may iuwi niya sa Pilipinas. Bakit hindi yung mga taga-Israel? She can only do so much. Meron naman DFA, meron namang gobyerno si Bongbong Marcos. Di siyang mag-uwi sa mga taga-Israel. Sila naman yung may budget. Pero sila VP Sara, Pilipino ito, dating presidente ito, magaling ito, tatay ko pa, kaya pipilitin naming iuwi sa Pilipinas. Is Inday Sara serving her nation when visiting The Hague? Yes. It is also personal, but at the same time, it is just right ng isang kapwa natin Pilipino na nagdi-deteriorate ang health sa ibang bansa, itatry mo yung lahat ng makakaya mo para mailigtas siya from that. Ganun dapat ang ginagawa natin sa bawat Pilipino. Yung iba nga dyan, nasa death row na Sa ibang bansa, pinipilit pa natin pauwi ng Pilipinas. Yung Veloso nga, nakaraan, naging drug mule yun Pero pinauwi pa natin dito, sinalubong pa natin ng banda. So ngayon, dinipensahan ni Castelo yung mga biyahe ni Inday Sara. Kasi nga naman, itong mga biyahe ni Inday Sara, sinabi naman niya, pinaliwanag naman niya na meron akong mga biyahe
na personal na hindi ako gumamit ng pera ng taong bayan pero nagtrabaho pa din ako. Alam mo tawag doon OTTY. OTTY yun, dapat nga magpasalamat tayo eh. Bakit? Kasi kahit na hindi naman siya naka-time in, kahit na holiday, pumapasok siya at nagsiservisyo siya sa taong bayan. Oo, at hindi natin siya binabayaran, hindi siya gumagastos ng resources ng gobyerno. Anong tawag doon? OTTY. O kaya holiday overtime na walang bayad. That is something na dapat na ginagaya ng mga leader ng bansang Pilipinas na pwedeng bumisita sa mga kababayan natin sa abroad nang hindi kailangan gumamit ng pondo ng taong bayan. Sarili niyang pondo yung ginagamit niya. Pero hindi siya official business. Pero nagsisilbi siya sa mga Pilipino, tama? Nagsisilbi siya sa mga Pilipino, nagpupunta siya doon, kinakausap niya yung mga Pilipino, binibigyan niya ng pag-asa, pinasasaya niya, serbisyo yan sa Pilipino. Oh. So ito ngayon, ang pinag-aawayan nila. Pakinggan natin ang kaibahan ng dalawang spokesperson na ito. Sa bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President, nagsagutan ng dalawa tungkol sa iba't ibang issue kabilang ang mga kwestiyon na biyahe abroad ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang sabi ni Jose Claire at Attorney Castelo sa issue ng foreign trips? Jiggy, lagyan natin ng konteksto yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kasi kung matatandaan natin, Jiggy, nitong mga nakakalipas na araw, ilang beses sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na trabaho, hindi bakasyon. At bagamat wala siyang pinapangalanan dito, mukhang pinapatamaan si Vice President Sara. Chismosa ka kasi, Maricel Halili. Ikaw lang naman tanong ng tanong tungkol sa chismis. Ayaw mo tanongin si Claire Castro tungkol sa trabaho niya. Wala ka rin kwentang reporter ka. Dapat sa'yo, naging reporter ka ng mga artista eh. Nakikita kita pag nagtatanong ka kay Claire Castro. Ang tanong mo, lahat puro statement ni Inday Sara para meron kayong mapag-usapan diyan sa bulok nyong istasyon. Mano ba naman? Press con yan. Sinasabi ni Claire Castro kung ano yung mga programa ng presidente. Mano ba naman magtanong ka tungkol dun? Tangina, ang lahat ng tanong mo patungkol sa statement ni Inday Sara ganito. Ano masasabi mo dun? Anak ng tinapay, matutulong sa bayan natin ng mga tanong nyong pangtanga. Duterte. So kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, itinanong at hinigan ng reaksyon yung pahayag na yan kay Undersecretary. Katulad yan, sinasabi ni Undersecretary yung mga ginagawa ng opisina ni VP Sara. Tanungin niyo siya tungkol dun. Tanungin niyo siya tungkol dun, di ba? O anong napahiya kayo? Kasi itong taong ito, matino yan. Nagtatrabaho talaga siya at alam niya yung job description niya. Maging spokesperson, maging mouthpiece ni VP Sara. Hindi siya nandiyan dyan para awayin si Claire Castro, awayin si Bongbong Marcos, awayin kung sino man. Ginagawa na ni Inday yun eh. Kaya naman ni Inday yun. O kaya lang sa panahon ngayon, dahil eto ring mga nagtatanong kay Inday, hindi rin naman tinatanong kung anong ginagawa ng opisina niya. Meron namang OVP beat na mga reporter naka-detail sa Office of the Vice President. Mag-press con tayo at ipakita natin sa tao kung ano yung ginagawa natin para hindi puro chismis. Pag tinatanong nyo si VP, puro chismis ang tinatanong nyo eh. Magkaroon tayo ng matinong spokesperson. Ruth Castelo, ang bagong talagang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ang sabi dyan ni Attorney Castelo, malinaw na kapag tinignan ng konstitusyon, ay hindi naman ganun kadami yung naka-enumerate na mandato ng vice-presidente. At yung kanyang mandato, halos katulad rin lang daw ng mga gawain o mandato ng presidente. Pero syempre, nagkomento rin dyan si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi ni Jose Castro dyan, tinanong kasi natin siya kung ano ba yung inaasahan at gustong makita ng Malacanang na ginagawa ni Vice President Sara Duterte.
Ang sabi ni Jose Castro, wala naman silang ano bang inaasahan o nais na makita na ginagawa ng Vice Presidente. Pero sana, tantanan na yung pag-atake kay Pangulong Marcos. Di pa pwede. Tayo na Claire Castro, napapagod ka naman depensahan si Bongbong. Ba't gusto mong tantanan ng siyang banatan? Oh, kasi kung may ginagawa talaga si Bongbong, hindi ka mapapagod magpaliwanag sa taong bayan kung anong ginagawa ni Bongbong. Dahil wala ngang ginagawa yung amo mo, kaya ngayon gusto mo wag na siyang sitahin. Wala nga siyang ginagawa. Tingnan mo.